Some images in this video are generated by AI, but the storyline is based on true events. While the visuals may not be an exact representation, they creatively depict the factual narrative. Viewer discretion is advised, as artistic liberties and variations may exist. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Sa gitna ng lumalalang kaguluhan, lumitaw ang isang tanglaw ng pag-asa, si Jose Rizal, isang tao na ang talino at pananaw ay magpapasiklab sa paglaban ng isang bansa para sa kalayaan. Ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo taong 1861 sa Calamba, Laguna, si Rizal ay isang matalinong estudyante. Mahusay siya sa maraming wika, agham, at sining, na nakuha ang kanyang medikal na degree sa Espanya. Ngunit ang kanyang husay sa panitikan ang magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Ang mga nobela ni Rizal, No Limitangere, at El Filibusterismo, ay naglantad sa mga kawalang katarungan at pang-aabuso ng mga klero at pamahalaang Espanyol. Ang mga gawang ito ay pumukaw sa diwa ng Pilipino, na naghihikayat sa kanila na isipin ang isang bansang malaya sa pang-aapi. Ang kanyang mga sinulat ay naging pundasyon ng kilusang reforma sa Pilipinas, na nagbigay inspirasyon sa mga pinuno at revolusyonaryo na magkaisa laban sa kolonyal na paghahari. Sa kabila ng kanyang lumalagong impluwensya, si Rizal ay nanatiling nakatuon sa mapayapang reforma. Bumalik siya sa Pilipinas, nagtataguyod para sa edukasyon at pangangalagang pangkalusugan, at itinatag ang La Liga Filipina, isang progresibong organisasyon na nagtataguyod ng pagbabago sa lipunan. Gayunpaman, ang pagtaas ng katanyagan ni Rizal ay ikinaalarma ng mga awtoridad ng Espanya. Siya ay inaresto, kinasuhan ng sedisyon, at ipinatapon sa dapitan sa Mindanao, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang doktor at tagapagturo. Sa dapitan, binago ni Rizal ang pamayanan, pagtatayo ng mga paaralan, ospital, at pagtataguyod ng mga proyektong pang-agrikultura. Ang kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa kanyang mga tao ay hindi natitinag. Noong 1896, habang lumalakas ang Rebolusyong Pilipino, si Rizal ay inaresto muli at dinala pabalik sa Maynila. Siya ay inakusahan ng pag-uudyok ng paghihimagsik, isang paratang na itinanggi niya, sa halip ay nagsusulong para sa mapayapang pagbabago. Sa kabila ng kanyang pagtatanggol, si Rizal ay hinatulan ng kamatayan. Noong ika-30 ng Desyembre taong 1876, sa Bagong Bayan, na ngayon ay kilala bilang Rizal Park, hinarap niya ang firing squad ng buong tapang. Ang pagbitay kay Rizal ay nagpasiklab ng apoy ng rebolusyon. Ang kanyang pagkamartir ay nagpasigla sa sambayan ng Pilipino, na nagpasigla sa kanilang paglaban para sa kalayaan at katarungan. Ngayon, si Jose Rizal ay naaalala bilang isang pambansang bayani, isang simbolo ng pakikibaka ng Pilipinas para sa kalayaan. Ang kanyang buhay at pamana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon na itaguyod ang mga pagpapahalaga ng edukasyon, katarungan, at pagkamakabayan. Sa pag-alala kay Rizal, pinaalalahanan tayo ng ating sariling potensyal na lumikha ng pagbabago at itaguyod ang mga mithiin ng kalayaan at katarungan. Salamat sa panunood, huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para update ka sa bagong video na mai-upload ko.